Dito sa video na ito, makikita ang napakamalaking kaibahan ng ating dalawang leader sa ating bansa. Yun isa ay nasa kanya na ang buong kapangyarihan, ngunit walang alam kung ano ang gagawin at walang malasakit. At yung isa ay limitado lang ang kapangyarihan, ngunit may instruction kung ano ang gagawin at may tunay na malasakit. Sa banda huli kayo ang maghusga. Halina panoorin ang video para makita nyo ang peking presidente. Umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito ay kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar at sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Magandang umaga po. Yan po ang ating magiting na presidenteng walang kwenta. Ni isa walang sinabi kung ano gagawin ng mga kababayan nating overseas workers sa Middle East. Ang ginawa na cops na ito ay nagbalita lang. Alam na namin na binomba ang Iran ng Amerika at Israel. Alam na rin namin na gumanti at nagbomba ang Iran sa mga iba't America bases sa Middle East. Alam na rin namin na maraming Pilipino sa Middle East. Alam na rin namin na nag-aalala ang maraming Pilipino sa mga kababayan natin sa Middle East. Alam na rin na nanonood lang kayo ng CNN at iba pang international news. Dahil wala kayong ginagawa. Ang tanong ano po ang gagawin ng mga kababayan natin sa Middle East sa mga oras na ito? Not mentioning kagabi pa ito nangyari. Ano na Bongbong Marcos ano na gagawin ng ating kababayan sa Middle East? Ni isang mensahe or instruction walang narinig sa bibig mo. Pangulo Bongbong Marcos, huli na po kayo sa balita, alam na namin yun mga pinagsasabi mo. Mga kababayan, patunay po na walang malasakit itong gonggong na ito sa ating mga kababayan. Umalis ka sa pwesto mo kung hindi mo kaya gawin ang trabaho mo, gonggong. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Maging mapagmatyag sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan
tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayun din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Shukran. Dito sa mensahe ni Vice President Sara Duterte, nabigay siya ng mga mahahalagang bagay kung ano ang dapat gawin. Nagbigay ng karapatang paalala na mag-ingat sa nangyayaring sitwasyon ngayon. Nag-abiso na magsagawa ng mga hakbang para masecure ang kanilang kaligtasan. Nag-abiso na iwasan mga malakihang pagtitipon na baka pwede itong puntiryahin ng bomba. Dapat subaybayan ang lokal na opisyal o Ministry of Foreign Affairs sa mga abiso nila. Makinig sa mga mapagkakatiwalaang balita para malaman ang mga ganap. Siguraduhin na may mga komunikasyon. Dapat hawak ng ating mga kababayan mga emergency numbers at mga passport, visa card o iba pang importanteng dokumento. Pag lumalala ang sitwasyon, maging handa sa mga pagbabago at pwedeng humingi ng tulong sa Embassy ng Pilipinas. Dito may maliwanag na instruksyon si Vice President Sara kung ano-ano ang dapat gawin. Not mentioning Vice President lang siya at limitado ang kanyang kapangyarihan at maitutulong dahil nasa presidente ang lahat na kapangyarihan, ngunit dadapuat wala ginagawa ang ating magiting na Gonggong Marcos. Dito patunay na makikita ang kaibahan ng dalawang leader. Halatang-halata na walang malasakit ang Presidenteng Marcos sa ating mga kababayan. At nagmomonitor ng sitwasyon para bilangin ang masasawi. Napakasutil talaga itong presidente na ito. Presidente ka ng Pilipinas, ano ang gagawin ng ating mga kababayan sa Middle East sa mga oras ng kapahamakan? Wala kang gagawin kundi manood at magbilang na nasawi. May exit plan ka ba sa ating mga kababayan? Ano mga emergency plan mo? Bakit wala kang alam? Ano klase kang presidente? Wala kang silbi. Umalis ka na sa pwesto. Abot ka dito sa huling bahagi ng aking video. Maraming salamat po. Ako po ay isang napakaliit na channel lamang. At walang nakukuhang income sa YouTube. Na gustong isiwalat at tanungin ang mga bagay-bagay at ganap na nangyayari sa ating bansa. Na ayaw o iniiwasan ng mainstream media. Ang munting hingi ko lang. Sa inyo ay suporta, subscribe, like at share lang po ay malaking tulong sa akin para ipagpatuloy ang pag-google ng impormasyon para madali na ninyong mapanood upang kayo mismo ang humusga at magbigay ng sariling ninyong opinyon. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.